Yan, dapat original lang mga paps ha. Kung ano po yung binaklas nyo, yun din po dapat ang ibabalik para walang sakit ng ulo. Para walang iyakan. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat mga paps. Welcome po ulit sa Mazda Garage Quezon City. Meron na naman tayong i-share about sa mga clutch component. Para maiwasan natin yung doble gastos, sakit ng ulo, uncomfortable na pagdadrive sa manual transmission. Unang-una mga paps, kapag po nagbaba ng clutch, dapat po nandiyan kayo sa harapan. Dapat po wag nyong bibitawan ng tingin. Baka po kasi kayo madali ng babayad kayo ng sambuo, pero lining lang ang papalitan, pinalitan, todas ka jam. Dapat original components lang din ang dapat nyong ipakabit. Yan, ibalik. Okay, kagaya nito mga paps, ulitin ko lang. Okay. Doble trabaho nito. Bakit? Ang pinalitan lang clutch lining na local pa, yung mga aftermarket. Ang advice po namin sa Mazda Garage, dapat kapag nagpalit ng clutch component, isang set. Ito po yung mga pinapalitan namin, yung mga isang set. Ganito, clutch fork, kita mo naman yung clutch fork, pudpud na. Ayan o, tinan mga paps. Kumakanto na. Ayan, may kanto-kanto na. Magkakaroon po yan ng unusual feeling kapag po yan ay pinilit nyong huwag ito palitan. Dahil po yung baku-baku na yan at hindi na siya curve, pag yan po ay nakasalpak doon sa taas, yan po ay kumakalog. Tapos kapag yan po ay piniga mo, kumakanto na po siya. Kumakanto na kasi kanto-kanto na yun nandito eh. Happy? Kaya ito pinapalitan. Ano ba yung mga mararamdaman mo kapag replacement ang ginamit mo? Unang-una po niyan, sa una maganda. Unang linggo lang, yung ganyan. Lambot. Yan, malambot. Sarap ipasok. Pagdating ng mga pangatlong linggo, 1 buwan, 2 buwan, ito na. Ang hirap niya nang ipasok sa primera. Okay? Ang hirap niya nang ipasok sa tersera. Segunda, sasabit. Tapos magdadragging na. Yung mga ganyan-ganyan na. Mapapalakas ka palalo sa gas kasi kailangan mong habulin. Yan yung mga epekto ng mga replacement. Kaya yung kay sir naman, kapapalit lang daw niya, kaya lang ang tigas pa rin ang kanyang pedal, clutch. Paano nga ito umalsa na? Pag ito po ay nakasalpak doon sa taas, ito po ay tumitikom. Yan, pumapantay po yan. Para po madaling siyang tapakan. Yan, ito po yan. Ito po ang tumatapak dyan. Okay? Ngayon, kapag po yan meron ng luma, ito po ay umaalsa. Pag umalsa po yan, doon na po yan matigas sa pakan. Yan, dyan na po matigas sa pakan niya. Dapat po, pag nagpagawa kayo, bantayan nyo. Medyo sensitive kasi yan, lalo sa mga ND350. Ulitin ko lang. Kasi yung sensor niyan, ang crankshaft sensor, ay oy, Sir Carlo, saan nakalagay yung crankshaft sensor? Oh, bell housing. Oh, tama. Nagkamali ka ng hugot. Mag-abono ka. Mag-abo ka ngayon. Oh, mag-abono ka kasi pag hindi mo yung natanggal at nilaglag mo lang bagbigla, todas ka niyan. Wasak yun sigurado, ang crankshaft sensor. Okay, kaya pag matigas na po yung clutch nyo mga paps, at alam nyo na, medyo may edad na, umabot ng mga 4 taon, 5 taon, or 100,000, palitan nyo na po yan. Ayan, so, sana meron naman tayong natutunan kahit konti lang naman sir. Okay, gaya na sasabi namin, pag nagpalit ka ng clutch component, dapat original lahat. Happy, pag matigas na po ang clutch nyo, yan na po ang senyales na palitin na ang clutch nyo mga paps. Yung masakit na masyado sa binti. Happy, magandang buhay. Ciao, love you all.